After matalo sa unang game kontra Chinese Taipei, Gilas Pilipinas susubukang bumawi bukas kontra naman sa New Zealand. Crucial nga ang game na ito para sa ating national team. Mas mahirap pa na pagsubok ito para sa kanila. So Gilas Pilipinas nabigo nga sa kanilang first game kontra sa Chinese Taipei, pero focus na sila sa kanilang susunod na kalaban. Ayun nga ang New Zealand bukas, 11 PM ng gabi natin mapapanood. Napaka-crucial nga ng game na ito para sa Gilas. Must win para sa ating national team. Dahil kung matalo tayo dito at matambakan pa, malaki ang magiging epekto nun sa Gilas sa uli ng preliminary round. Ito ang standings ngayon sa Group D. As makikita nga natin, nangungunang Tall Blacks sa Chinese Taipei na may 1-0 pareho, habang ang Gilas at Iraq 0-1. Ang goal nga ng Gilas ay may panalo ang kanilang last 2 games. Kapag nagawa nila yon, may chance pa maging first tayo sa Group D. At kapag ganun nga ang nangyari, pasok na tayo sa quarterfinals. Ngayon naman, kapag nakaisang panalo lang ang Gilas sa next 2 games, mas mahirap ang ating dadaanan at medyo malabo-labo na rin na makaginto tayo kapag ganon. So mahalaga talaga ang laban ng Gilas kontra sa New Zealand bukas. Kapag natalo natin ang Tall Blacks, hindi malabo na talunin rin natin ang Iraq dahil mas malakas itong New Zealand. Ito nga yung pinakamalakas na kalaban ng Gilas sa Group D. Malakas pa ito sa Chinese Taipei. Kaya lang kung gusto manalo ng Gilas dito sa Tall Blacks, kailangan marami silang baguhin sa kanilang mga pagkakamali nung laban nila kontra sa Chinese Taipei. Dahil mas malakas nga na koponan itong Tall Blacks, kailangan ng Gilas limitahan ang kanilang mga errors. Almost perfect dapat ang laruin natin. Hindi lang si Justin Brownlee ang gagawa. Kailangan halos buong team makapag-contribute. At saka limitahan natin ng mga fouls. I think isa yon sa pumatay sa atin kontra sa Chinese Taipei. Marami tayong binigay na free throw sa kalaban. Na foul out pa si Justin Brownlee. So kailangan discipline defense na ang Gilas kontra sa New Zealand para hindi na ganon karami ang kanilang mabigay na free throws. Tinalo natin itong New Zealand last year nung meron pang Kai Sotto, pero binawian rin naman tayo ng Tall Blacks nung wala na si Kai. Ngayon nararamdaman na nga ng Gilas ang impact ni Kai sa team. Malaking bagay yung presensya niya talaga at iba ang nabibigay na pressure ni Kai sa kalaban. Kaya bukas sa laban ng Gilas kontra sa New Zealand, ang Tall Blacks na ang liyamado. Pero hindi naman malabo na maka-upset ang Gilas dahil for sure mas gagalingan na ng Gilas ang kanilang performance sa susunod na game. So yun lang naman, for more Gilas content, ilike nyo na ang ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.